Pangit ang running shoes na gamitin pang bisikleta. Hi, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyante nagbibisikleta na kumasa sa 100 Day Vlog Challenge. At sa video ito, pag-uusapan natin kung bakit pangit ang running shoes na gamitin magbisikleta. Nung nag-uumpisa ako magbike, una kong gamit ay running shoes din. Dahil yun lang ang available na sapatos para sa akin. Dahil ang alam ko dati, basta may sapatos ka, pwede na yun. After a week ng paggamit ko ng running shoes na pang bisikleta, napansin ko na madulas siya. Kaya madalas na may tama yung shin ko o yung paa ko ng pedal. Isang araw may nakilala ako na nagbibisikleta rin. Ang sabi niya, yung pedal ko kailangan palitan dahil madulas nga naman yung stock na pedal na mula sa built bike na gamit ko dati. Kaya bumili ako ng flat pedal na may mga ngipin na. After a week, napansin ko na yung running shoes ko may mga kalmot na siya, may mga uka-uka na siya. At ang akala ko, siguro dahil luma lang yung sapatos, kaya mabilis siyang nasira. Kaya bumili kaagad ako ng running shoes na maganda, brand new. Mga ilang linggo lang, napansin ko na the same lang din yung sira niya. Malaki ang kayos niya sa ilalim. Parang konti na lang, makikita na yung pedal ko at saka yung paa ko. Hanggang sa isang araw, may nakita ako na nagbibisikleta gamit ang skate shoes na sapatos. Dito napagtanto ko na maganda pala na gamitin yung skate shoes na pang bisikleta. Dahil wala akong budget at kailangan ng bagong sapatos, pumunta ako sa Baclaran at bumili lang ako ng station o kaya peke na Vans na sapatos. Napagtanto ko na maganda pala itong mga flat sole na to na gamitin pang bisikleta dahil makapit siya at maganda yung lapat niya sa pedal. Ang problema sa sapatos na to, dahil nga hindi siya original, ilang buwan ko lang siya nagamit at may mga punit na siya. Yung punit niya sa goma na nakadikit dun sa may fabric, naghiwalay na sila dun sa may tela at saka punit na siya. Kaya pag umulan, pasok na pasok yung tubig. Dahil medyo may idea na ako ng magandang sapatos na bilhin, may nakita akong sapatos na binebenta si Sandugo, yung may Sud ang pangalan. Hindi ko sure. Ilalagay ko na lang yung picture niya dito. Baka may picture din ako sa bahay na gamit ng asawa ko. Ito, wala pa siyang 1.5 nung panahon na to. Mura-mura pa siya. Di ko lang alam ngayon kung magkano na siya ngayon. Dito, ito talaga yung medyo tumagal na sapatos sa akin. Mga nasa almost a year bago ako nagpalit. Hanggang sa dumating yung time na yung tropa natin may binebentang 510 na free rider na sapatos. Dahil magka-size kami, pinili ko siya. At ito yung pinakauna kong sapatos na dedicated talaga or na-design talaga para sa pagbibisikleta. Kahit second hand lang to, naalagaan to at nagamit ko pa siya ng mahabang panahon. Iba talaga ang sapatos na pang bisikleta compare sa running shoes. Fast forward pa, nagkaroon ako ng isa pang bike specific na sapatos mula sa Unil. Binigay sa akin ng Unil to. Kung makikita nyo, maalikabok pa. Binigay sa akin ng Unil to way back 2023 sa bike demo mismo. Ngayon, ang sapatos na to is pang downhill, pang flat shoes siya na pang downhill din. Mayroon siyang protection dito, mayroon siyang protection dito, at matigas-tigas yung sole niya. Iyan yung characteristic na meron tong bike specific na sapatos na to versus sa running shoes. Kasi ito, mas madali mo siyang ikabit sa paa mo at mas madali mo rin siyang tanggalin. Unlike sa running shoes na kailangan mong tanggalin yung sintas, ikakabit mo, tapos parang time consuming siya. Dito pagkalagay ng paa mo, ilalagay mo lang siyang ganyan, boom, okay na, magagamit mo na siya ulit. Shout out sa Unil, salamat sa binigay yung sapatos sa akin at hanggang ngayon gamit ko pa rin. Pinatahi ko siya para mas lalong tumibay. Doon sa una kong sapatos na Vans na peke, na imitation sa imitation, yung unang nasira ay dito sa side na to. Yung mga nandito sa side na to. Kasi yung goma at saka yung fabric na dinikitan niya na wala at saka dito napunit siya. Pero yung sole niya, minimal lang yung sira niya. Kagaya nito, minimal lang. 2023 ko siya nakuha mula sa Unil at hanggang ngayon ginagamit ko pa ngayong 2026. Maalikabok nga lang siya dahil nung huling gamit ko ay sumemplang ako sa W. Sa mga bike specific na sapatos, lahat sila merong mga protection dito sa ankle, merong protection dito sa side na to. Madalas pag nasumesemplang tayo, madalas na nadadali sa atin yung banda rito, yung paa natin banda rito. Nung sumemplang ako dati, nagamit ko yung running shoes, ramdam na ramdam ko yung tama ng paa ko dahil ito yung
tumama sa graba, yung side na to. Dahil kulang siya sa protection. Yung running shoes, dito lang yung rubber niya, tapos fabric na yun na pa ganyan. Yung parang mesh na ganito. Tapos, masakit. Parang ininda ko siya ng 1 linggo. Kung ikaw compare natin yung running shoes, compare dito, mas marami kang protection na nakukuha. Nung sumemplang ako sa The View, alam ko na ito, kumayos to sa lupa. At alam ko na protected yung paa ko kasi hindi ko naramdaman. Ang sumakit lang yung pigi ko kasi yun yung kulang sa protection. Nagkaroon ako ng malaking gasgas at pasado. Parang nagkaroon siya ng pahaba. Parang nagkaroon siya letter T or cruise na gano'n, no? Dahil gumasgas siya ng ganyan, meron pa siyang tamang paside na gano'n. So, effective talaga na bago kayo mag-ride, magdasal kayo. At yung gasgas ko sa semplang kong yun yung nagpapatunay na prinotektahan kami ng Panginoon. So, don't forget to pray before you ride. And after you ride, pray again. Huwag kayong magsasawa dyan dahil yan yung way natin of communication sa Panginoon. Sayang naman yung mga running shoes natin kung sisirain lang ng mga ganitong klaseng pedal. Kasi itong mga klaseng pedal na to, masyado siyang makapit dahil marami siyang malalaking mga pins. Ang problema dun sa running shoes, maliban sa madulas siya, is malambot din siya. Madali siyang masira, kaya nasisira nitong flat pedal na to o yung mga pins ng flat pedal na to. Maliban doon, kulang din siya sa protection para protektahan yung paa mo in case na magkaroon ng disgrasya. Kaya ako sinasabi sa inyo to dahil ako mismo nung nag-umpisa ako, wala akong kaalam-alam na may mga sapatos pala na pang bisikleta. Akala ko dati pag may sapatos ka, okay na yon. Ang kalaban kasi natin dyan, tinitipid natin ng sarili natin sa mga pang-protection gamit natin sa pagbisikleta. Dahil nga medyo may kamahalan din yung mga sapatos na pang-bisikleta, kung ano na lang ang meron, yun na lang pwede natin gamitin. Okay naman siya kung pang daily mo lang siya, pero kung nasa trail ka, medyo ibang usapan na yan. Madulas ang trail, may mga talahib, may mga kahoy dyan, at madalas ang semplang dyan. Kaya kung kulang ka sa protection, malaki ang chance na malaki ang injury na makukuha mo dun sa semplang na yon. Kaya samahan nyo akong i-share yung information na to sa iba dahil nung nag-umpisa ako, wala din nagsabi sa akin yan. Ikaw, anong sapatos ang gamit mo sa pagbibisikleta? Comment mo naman dyan sa comment section sa baba. Kung gumagamit ka ng running shoes o kaya bike specific na sapatos. Kung may tanong ka, suggestion, pwede mo akong i-message. Ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger na nagsasabing